Kamusta mga Brad? Another day, another trip. Isang maulan na araw mula dito sa kaharian ng Inglaterra. Ngayon may mga appointment tayo. Ang una natin gagawin ay dadaling ko yung kotse sa garage para ipa-service. Ilang weeks na to due. Ngayon lang ako nagkaroon ng time at ngayon lang nagkaroon ng appointment yung garage para i-book yung kotse ko. So ngayon, ililipat ko muna yung mga ibang gamit doon sa kotse ni wifey para ma-access nila yung likod ng kotse. Ma-check nila yung spare tire at saka yung auxiliary battery sa likod. So ito ang kotse ni wifey. Tambak muna natin siya dyan. At mamaya pag natapos, ibabalik ko yung mga abubot doon sa aking sasakyan. Shoutout Brad Dennis. Andito pa yung regalo ng inaanak ko. Hindi pa tayo nagkikita, so pag nagkita, tsaka ko na lang iabot. Hopefully it's not be another Christmas. So ngayon, papunta ako sa car garage. Usually dinadala ko yung kotse sa dealer. Medyo tight ang budget, kaya dito ko muna ibubuk to sa Mercedes-Benz Specialist kasi half ang pricing usually pag outside the dealer. Pero kahit na hindi siya sa dealer, OEM parts pa rin naman ang nilalagay nila. At kapag walang available na OEM parts, maganda naman yung pinapalit nilang pyesa. Good as OEM parts pa rin. So this one is based in Harrow. Actually, pinakasulok to ng compound. Kung hindi ka talaga magre-research, hindi mo to makikita. Dalawa yung Mercedes-Benz Specialist dito. Isang Nair Autos and Wayne Gates. Parehas naman silang goods. So, ang Google rating nila is nasa 4.8, 4.9. Medyo lamang lang ng 0.1 ang Wayne Gates. My car is due for B service plus brake fluid replacement. So, pag service talaga, dito ko lang siya dinadala or sa dealer para lang intact yung digital record ng kotse. Kasi wala na tong libro all in digital format. Baga sa naka-online na yung record nila. Ang cost ng service is £395 including parts. Pag sa dealer, nasa 650 mahigit. Ayan na yung kotse, nasa mekaniko na. Papasok na lang niya yan sa garahe. Need na rin palitan yung brake disc and brake pad ng sasakyan. So I'm sure pag nakita nila, tatawag nila sa akin yun or magte-text sila. Ngayon naman is to my second appointment. This is my bus going to the train station, to the underground. And this is the underground. Ang station na to is South Harrow Station. I'm going to Charing Cross Hospital for my pre-assessment because I'll be having a hospital procedure next month, this coming March. So ito, akyat na ng hagdan, exercise. So this is a Piccadilly line going to Hammersmith. Going to Cockfosters, pero baba ako ng Hammersmith Station. From Hammersmith Station, doon na ako kukuha ng bus papunta sa Charing Cross. Pero pagdating ko ng Hammersmith, kakain muna ako ng almusal. Dito sa loob ng train, makikita yung next stops at saka kung anong mga station ang hihintuan.
And may ano na rin sila, warning na nakasulat at merong voice over. Mind the gap. So this is a Piccadilly line. Kulay blue siya. Kasi dito sa London, naka-ano yung ano nila, train by color. May blue, may silver, may brown, may purple, may green, may yellow, may pink. Para mas madali ma-distinguish. Dito na ako, Hammersmith Station. So may Dunkin Donut dito pero magma-McDonald's lang ako. Nagko-collect kasi ako ng points. So I'm gonna order pancake with sausage, coffee, yun lang. Ayan na nga, may nag-text. Ouch! Hindi ko inaasahan yung isa dyan. Ganun talaga. So these are my bus na kukunin ko going to Charing Cross Hospital. Ito na sa bus stop. Kaso mali yung bus stop na napuntahan ko. So baba pala ito. Dapat pala dun ako sa taas. So yan. So dun ako sa taas. Stop C ang kailangan kong puntahan dyan. And 2 stops lang naman going to Charing Cross. Kaya lang medyo maulan. Kaya nag-bus na ako. So yan. Ito na yung Charing Cross Hospital. It's a government hospital. Kaya libre ang check-up at saka surgery. Ito ang maganda sa UK, yung healthcare system nila. Super aga ko nang nagpunta dito sa aking hospital appointment. Baka sakaling makita ako ng maaga. So yan, waiting ako sa aking appointment. At sa awa ng Diyos, naisingit naman ako. Kaya saglit lang ako naghintay sa waiting area. At ayan, kailangan ko pa daw magpa-ECG. Dahil siningit lang ako sa clinic, yung ECG ko kailangan gawin doon sa cardiac area nila. Kasi may mga pasyente pa sila na kailangan tignan sa clinic. Ayan, normal. So, tapos ang aking hospital appointment. Babalik uli ako sa Hammersmith Station para mag-lunch. So, this is the outside of the hospital again. So, tatawid ako dyan para kumuha uli ng bus going to Hammersmith Station. Habang naghihintay ng bus, naisip ko, minsan lang naman ako magpumunta ng Central London. Sabi ko, puntahan ko nga ang Jollibee. So dito, kailangan ko uli mag-train sa Hammersmith Station going to Earl's Court. So dyan, makikita nyo naman ng direction kung saan nyo kailangan pumunta. So, madali lang mag-travel. Basta tignan mo lang kung yung mga sign. And that's my train. So, this is Earl's Court. Yan na. So, dyan kukuha ko ng elevator at palabas na ako ng Earl's Court Station. Konting lakad na lang mga brad. Kikita ko na si Jabi. So, Earl's Court, maraming Pilipino dyan. Andyan ang mga remittance center, Filipino restaurant, Filipino supermarket. Parang pinaka-main ang mga ano to mga Pinoy. Kaya dito nilagay ang unang Jollibee sa UK, dito sa Earl's Court. Sumunod dyan sa Leicester Square. Nung unang bukas yung Jollibee, pumila pa kami. So, ilang oras. Kayo mga brad, pumila din ba kayo? Ano usually yung ino-order sa Jollibee?
Dito walang aloha eh. So ngayon, ang orderin ko lang burger at saka chicken joy. Ayan, kaka-video ko, palpak yung order ko. Instead of gravy para sa chicken, mayonnaise. Akalain mo ba naman? Tinatakam-takam ko pa naman yung gravy. Wala tuloy sauce yung ano ko. Chicken joy. Hinayaan ko na lang kasi umorder pa uli ako. Sa katakawan ko din, hindi ko rin naubos yung pagkain ko kasi in-order ko burger at saka 2 pirasong manok. Bali, yung isa't kalahating manok lang ang naubos ko. It cost me almost 13 pounds for this lunch. Okay na rin. Minsan lang naman ako mag-Jollibee. Minsan kasi nakakasawa din kapag madalas kang mag-Jollibee, at least kahit pa paano nai-enjoy mo siya pag paminsan-minsan lang. Ng order mga brad, fries, chicken joy, burger. Isa pang hindi ko na order dyan, alam mo, pineapple juice. Iba talaga nagagawa pag nagbibideo ka pa, pa-vlog ka pa kasi. Yum yum mga brad. Sa mga panahong pinanonood nyo ito, anong kinakain nyo? Sure, masarap din. Ayan, tapos na ang lunch mga brad. Palabas na ako ng Jollibee. Tapos na rin yung second appointment ko. Ngayon, pupunta naman ko ng Filipino store. Ang hinahanap ko lang dito yung Vicat, Piatos, Mr. Chips. Sana may available. So dati nandito rin yung PNB. Ayan yung mga Pilipino na kainan, Philippine restaurant. Ito sa loob na tayo na yung Filipino store. Sabi na walang walang Vicat. Medyo pinagbabawal daw ang Vicat, mga chichirya. Kaya ito na lang Growers tsaka Nagaraya. Meron pa kayong mga supply ng sardinas at saka ibang Filipino products. Yan ang Del Mundo. Meron ding Filipino store sa lugar namin near Kenton Station. Aldane's Tindahan. Nagbakasakali lang ako dito kasi ito usually yung central na mga Pinoy. Kahit dito wala talagang Vicat at saka mga Piatos, Mr. Chips, potato chips. Sayang mga brad. Tuwa niyan si wifey. Hindi ako magchichichirya. Ito pinapakita ko lang kung anong mga nandito sa Filipino store.
spaghetti Filipino sauce. Dito may pupuntahan pa akong isang Filipino store. Baka sakali meron ng bigat. Ito ang Manila Supermarket. Yan, may iba-ibang klaseng gulay. Allergic. Okay, tingin-tingin ng chichirya. Wala. Tosino, longganisa, kikiam, fishball. Pure Foods hotdog wala din. Kaya dito nabili ko ibang flavor naman ng nagaraya. Walang mga piatos sa bikat. Wala ko. Mga piatos. Ayan nga mga brad, walang available na bikat at saka
Piatos, Mr. Japes. Pabalik na ako ng station para pick upin yung kotseng pinaservice. Ouch! Dito, ginagamit ko pambayad is yung credit card na lang. Tinatap lang siya dyan. Usually, meron silang Oyster card. Loloadan mo lang yun. Then, itatap. You can use that to the train and sa bus. So, dito, sasakay ka ng elevator pababa para do sa train platform. Hintay ako ng train. Same station din ang bababaan ko. Dun sa South Harrow Station. Yan ang aking train. Piccadilly Line. So, dito ako nanggaling kanina. Ngayon, pababa na ako dito sa exit ng South Harrow Station. So, ganoon din kung ano yung pinang-tap mo nung pumasok ka, yun din ang ipang-tap mo pag exit mo. Isang maulan na panahon pa rin sa harian ng Inglaterra. So tumawid ako, akala ko meron ng bus na 140. Wala. Kaya tatawid uli ako. Dahil doon sa kabila meron ng isang bus 258. Yan, kinapuli yung card na ginamit ko. Ngayon, dito ako sa bus para ipakita naman sa inyo kung ano yung view. Kaso nga maulan, so malabo yung salamin. Walang wiper sa taas sa baba lang, dun lang sa may driver mismo. Just enjoy the ride, mga brad. So mga brad, dito sa UK, kahit na makikipot yung karsada, kita mo puro bus, ano? Kaya very accessible yung public transport. Sana ito gayahin ng Pilipinas, yung public transport system dito. Kung titignan, pagbaba mo ng bus, dyan lang yung train station. Talagang very accessible. Pero may hope pa rin talaga sa Pilipinas para umayos. Nasa tamang pamumuno lang. Tama ba mga brad? May pag-asa pa. So ngayon, on my way para kolektahin yung
kotse ko na pinaservice na medyo masakit sa bulsa. So ito yung pinaka town center namin. Ayan ang town center ng Harrow. So yan mga brad, medyo traffic na kasi medyo rush hour na. So ready around 3 o'clock. Sunduan ng mga bata sa school. So dito tatawid ako. Ito medyo mahaba-habang lakarin, no? Mula dun sa bus stop. So yung nakikita nyo mga nakapark na sasakyan dyan, lahat yan may permit. So nagbabayad sila sa council para makapag-park dyan sa road legally. Kung hindi, may penalty, magbabayad ka. So ayan, I'm going now to garage. That's the Nair Mercedes-Benz Specialist. Nagpa-service na rin ako dyan. I mean, nagpapaayos ng brake. Pero pag talagang actual service na nire-record na sa system, dito ako pumupunta para isang record lang. This is the proper Mercedes. Yan o, AMG. Yan ang inaasam-asam. Ano kaya sira niyan? I'm sure mas malaki gastos niyan. And that's my baby. Tapos thank you for your service. Ayan po ang aking binayaran ngayon. Walang choice. Yan talaga pag may sasakyan, no? Kailangan i-maintain. So pagkatapos ko dito, another task ulit. May kukolektahan akong parcel. Galing Pilipinas naman. So yan yung online record. Kaya pag dinala mo siya sa ibang Mercedes-Benz Specialist o kaya sa dealer, lalabas dun sa record nila, dun sa system, kung ano yung ginawa sa sasakyan mo. So dito ako ngayon sa Lidl para bumili ng inuutos ni wifey. Kaso wala. So pupunta ako sa ibang supermarket. At the same time, andun din yung kukolektahin kong parcel galing Pilipinas. At least dito yung parking dito may cover. It's free parking for 2 to 3 hours.
Walking again para kolektahin yung parcel galing sa Pilipinas. It's been a long day for me. Ayos lang yan mga brad. At least may nangyari sa araw ko. Dapat i-deliver to sa bahay kaso out nga ako the whole day, so sabi ko i-ano na lang dito sa pickup center. So ngayon pasok naman ako sa grocery para bilhin yung pinabibili ni wifey. Yan tayo mga astigen, di ba mga brat? Sunod lang ng sunod. So yan nga. Gagawa yata si wifey ng blueberry cheesecake at dadalhin niya sa work. Ito ang kanyang pinabibiling ingredients at pag uwi daw niya mamaya magbe-bake siya. Alam mo naman tayo masunurin, kaya kung ano lang yung pinabili, walang labis, walang kulang. Yan ang natutunan ko sa tatay ko. Okay mga brad, bayaran naman uli dito sa pinamili sa grocery. So dito tayo sa self-service. So dito mayroong card and cash payment. Na, sana tama itong mga pinamili ko. Mamaya sabihan na naman tayo ni wifey. Mali! Dito na sa car park. Oh, Brad, konting kibot na lang. Ang dami ko nang na-achieve ngayon. Yan, sarap tignan. Wala nang nakalagay na due for service. Pero ang susunod dyan, due for payment. Ano bang mas masakit doon? Due for service or due payment? Tamang-tama yung kanta. Salamat mga brad. Enjoy your day. And peace. Okay na to.